Kanina namang inakusahan ng China ang Pilipinas na illegal umanong pumapasok sa pinagagawang bahagi ng karagatan, partikular na sa Ayungin Shoal na inaangkin nga ng higanting bansa na bahagi nga na daw ng kanilang teritoryo. Di ganyan din ang sabihin natin sa kanila, akusahan din natin sila na illegal silang pumapasok dito sa ating soberanya, di ba? Ganun lang yan gantihan lang din yan ng mga pananalita Kung ano yung sinasabi nila sa atin, o di ibalik lang din natin sa kanila, o eto ang China, illegal. Illegal, which is totoo naman mga tol, ayon sa batas, ayon sa international law, ayon sa UNCLOS, illegal talaga sila. Squatter pa nga sila Lahat na lang na masasakit na salita, sabihin nyo na sa kanila, di ba? Kung gano'n naman din ang tawag nila sa atin, kung gano'n ang lagi nilang sinasabi sa atin Which is wala naman silang legal basis mga tol, maliban doon sa sinasabi nilang batas-batas nila na sila lang din naman na nag-imbento, di ba? Pero kung pag-uusapan natin, international law, UNCLOS, di ba? Wala talaga silang laban, wala talaga silang panalo mga tol. Hindi nga lang nila kinikilala yung mga yun, no? Ang para sa kanila, sila lang ang dapat kilalanin ng mundo. Base nga sa claim ng Beijing, illegal na pumasok umano ang isang maliit na civilian vessel na mula sa Pilipinas sa may Ayungin dyan sa West Philippine Sea. Ayon pa sa Chinese Coast Guard, Ayungin siya, pasok na pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito yung resupply sa may Ayungin dyan sa West Philippine Sea. Ayon pa sa Chinese Coast Guard, pumasok ang isang barko sa may Spratly Islands nitong Biyernes para naman sa isang resupply mission. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na komento ang panig ng Marang Pilipinas kaugnay sa panibagong claim na yan ng China. Subalit nauna nang nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi kailangan ng Pilipinas na magpaalam dyan sa bansang China sa tuwing magsasagawa ng resupply mission para sa mga tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre dahil ito ay nasa loob naman ng exclusive economic zone ng ating bansa. Base nga sa 2016 arbitral ruling, matatandaan na una nang isinaad ng Pilipinas ang World War II ship o isinadsad yung naturang barko na BRP Sierra Madre mula pa noong 1999 na nagsisilbi ngayong military outpost ng ating bansa sa may Ayungin Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea na minamanduhan po yan ng tropa ng mga sundalo ng Pilipinas. Una na ring itinanggi ng Pilipinas ang claim ng China na nangako umano ang ating bansa na tatanggalin ang naturang warship mula sa pagkakasadsad dyan sa parte ng Ayungin Shoal. Hanggang ngayon pinag-uusapan yan mga tol no? Sino kaya yung nangako sa China na tatanggalin etong VRP Sierra Madre dyan sa may Ayungin Shoal? Naaalala ninyo yung mga nanonood sa atin nakaraan nag-reaction tayo, sabi natin mabait na China, hindi na tayo hinarang Hindi na tayo ginipit nung nagkaroon tayo ng resupply mission. Hindi nga tayo hinarang, pero ito naman ang sinasabi nila, illegal daw ang isang maliit na bangka na pumasok doon sa may Ayungin Shoal. Yun yung resupply mission natin. Yun yung resupply boat So illegal daw mga tol. 'Di ba? Paano mo masasabing illegal yung isang bangka na may isinasagawang mission sa sarili niyang soberanya, 'di ba? Sa kanyang exclusive economic zone. Ang illegal diyan, yung wala namang batayan, wala namang pinanghahawakan na papeles o kahit na anong claim. O hindi, may claim sila pero wala silang alam mo yun, wala silang pinanghahawakan na suportang dokumento mga tol na kanila yan. Pinawalang bisa na nga yung claim nila nung UNCLOS 'di ba? Ng 2016 arbitral ruling, nanalo nga ang Pilipinas diyan Pero ganito talaga sila. Ganito talaga katitigas ang mga mukha ng mga yan. So, tuloy natin to mga tol. Ang warship mula sa pagkakasadsad dyan sa parte ng Ayungin Shoal. Oy, eto mga sangkay, may balita. Vietnam at Pilipinas magsasanib puwersa para pabagsakin ang kahibangan ng China. Interesting mga sangkay. Pilipinas at Vietnam magti-team up, ibig sabihin magsasanib puwersa. At ang matindi dito, ito pong sanib puwersa, hindi po ito basta-basta. Nakalagay po dito to combat China in South China Sea or West. Ito yung balita dun sa first post pero nagpauna ng salita rito ang Coast Guard natin at Navy na wala daw kinalaman ang China. Well, hindi natin alam kung sino ang paniniwalaan natin pero yan ang sinabi ng ating kinauukulan mga tol Well, hindi natin alam baka hindi lang nila sinasabi pero yun talaga yung hidden agenda
Hindi natin alam yun, mga tol. Yun ay narinig lamang natin. Philippine Sea. Nako, first time to ha. First time ko makakita ng balitang ganito na nakalagay po mismo na team up to combat China in the South China Sea or West Philippine Sea. Gaano katotoo itong mga sangkay? Kasi eto lang ha. Ang presidente ng Pilipinas na si BBM pumunta po doon sa Vietnam. Pero bago mangyari yan mga sangkay, nag-uusap na po sa Pilipinas. Okay, nag-ano na. May pinag-uusapan na po na ito na nga po ang Vietnam pumunta po sa isa sa mga head office or headquarters ng PCG or Philippine Coast Guard. At yun na nga mga sangkay, mukhang mayroon po silang plano sa West Philippine Sea. At mukhang eto na yon. Well, gusto ko rin malaman kung ano talagang totoo. Panoorin po natin ang balita. Now to Southeast Asia, where a new front is shaping up to take on China. Pwede kong panoorin to first post ng rekta na, no? Pero gusto ko lang din syempre malaman kung ano yung opinion, ano yung reaction ni Sangkay Janjan, no? So tuloy natin to. Philippines and Vietnam are teaming up. They have signed security agreements targeted at the South China Sea. Nako, ayan na. For your information, ang Vietnam po, isa po yan din sa nagki-claim sa West Philippine Sea. Totoo. Okay? At sa totoo lang, sila po yung may pinakamaraming nakuha sa West Philippine Sea na mga pwesto. Pangalawa po ang China. Hindi ko alam kung pangatlo tayo, pang-apat lang ata o pangatlo. Kasi marami po ang nagki-claim dyan. Ngayon, mga sangkay, ano ang kapangyarihan ng Vietnam at kakayanin ba nila ang China? Remember, ang Vietnam po ang bansa na hindi po natalo ng Amerika noong Vietnam War. At hanggang ngayon, mga sangkay, wala pong nagagawa itong China sa Vietnam. Dahil pumapalag. Ngayon, makikipag-team up sa Pilipinas itong Vietnam. Kumbaga parang makikita mo mga tol, ampaw lang yung pinapakitang lakas ng China, no? Pag pumalag sa kanila, wala rin naman silang nagagawa mga tol 'Di ba? Ano kasi sila mga tol, peke talaga, no? Alam mo, napakaraming peke kahit sa loob ng bansa nila. Na may napanood ako isang vlog. Talagang nireplika nila mga tol yung Paris. Kaso yun nga lang, hindi nagtagumpay, walang mga nakatira doon. No? Kung meron man, ilan-ilan lang mga tol, no? Talagang nireplicate nila, no, yung Paris. Kung ano yung tsura ng Paris sa loob mismo ng bansa nila, mga tol. Napakagaling talaga nila manggaya, mga tol. Makikipag-team up sa Pilipinas itong Vietnam. So ano mangyayari? Ano kayang reaction dito ng China? The idea is to counter Chinese aggression in the disputed waters. Nako! Hanoi and Manila are joining forces to boost their collective defense, and India is a defense supplier to both these nations. So will this new security pact enhance India's role in the region? Our next report explores the possibilities. Tensions in the South China Sea are high. 2023 was dominated by pictures like these, showing Chinese vessels ramming into ships from Manila. Okay, yan po ang nagaganap mga sangkay sa West Philippine Sea. Siguro naman alam nyo na yan. Ginigipit po tayo, binubuli po ang ating bansa, yung PCG, mga mangingisda. So China po gusto maghari. The Philippines issued several warnings, even ultimatums, but the bullying by China hasn't stopped. So Manila made an outreach to Hanoi. Vietnam remains the sole strategic partner of the Philippines in the ASEAN region. And I am hopeful that this meeting will provide better opportunities in reinforcement. Okay, for your information, ang Vietnam po, nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, yung tatay ni Bongbong Marcos, tinulungan po yan ng Pilipinas. Ang dahilan kung bakit malago ang kanilang agrikultura, dahil po kay Ferdinand Marcos. Pinag-aral po sila dito paano magtanim. At ngayon mga sangkay, bagsak tayo sa agriculture. Ang Vietnam, malago pagdating po sa agrikultura. Bakit nagkaganon mga tol? Biruin mo, ang Pilipinas maunlad dati daw sa agrikultura, di ba? Ang Vietnam, actually, yung Singapore, di ba? Isa rin yun sa umaidol dati kay Marcos. Eto, Vietnam, mga tol. Tinuruan ng Pilipinas daw yan pagdating sa agrikultura, di ba? Ngayon, maunlad sila. Sila yung isa sa pinaka malaking rice importers, mga tol, sa buong mundo. Biruin mo, pinagkakakitaan nila. Sabi ko nga dito sa Pilipinas, mga tol, napakalalawak ng mga lugar dito na pwede pagsakahan. Pero bagsak ang ating agrikultura. Bakit? Pinasok na rin ng korupsyon Andiyan dyan yung mga middleman. Diba? Ang mamahal na ng mga nabebentang palay para sa mga magsasaka. So anong gagawin nila? Siyempre, mahal na rin nila ibebenta. Pero imo tayo mga tol,
na dating nagturo sa Vietnam kung paano sa agrikultura, ngayon nag-i-import tayo. 'Di ba sila, biggest exporter sila, mga tol. Isa sila sa mga biggest exporter. Mali yung sinabi ko kaninang importer, exporter. Sila yung nagpapadala ng mga bigas, 'di ba? Tayo naman mga tol, nag-i-import na ng bigas ngayon. Grabe, 'di ba? Biruin mo, magkano bigas natin ngayon? Magkano yung pinakamahal? 68, 62, 'di ba? 60, mga ganyan, 58. Napakamamahal na ng bigas, mga tol. 'Di ba? Samantalang nasa Pilipinas tayo, kung titignan mo, napakasagana natin sa palayan. 'Di ba? Pero ang mahal na daw kasi ng mga palay, mga binhi na nabibili ng mga magsasaka. Bakit may middleman pa 'di ba? 'Di ba? 'Yun ang problema, mga tol. O ngayon, sino may kasalanan niya? Napabayaan, mga tol eh. Kaya naman malaki po ang utang na loob nitong Vietnam sa ating bansa. Okay? Our bilateral relations with the aim of fostering peace and prosperity. So yan The po ay sa outcome of Vietnam. that meeting was a security pact. The agreement brings the coast guards of the Philippines and Vietnam closer. They'll step up their cooperation through joint drills and training. Eventually, both countries would like to run operations together in the disputed South China Sea. Nako, ayan na nga. Dalawa sila. Laban sa China. Ano kaya magiging reaction dito ng China, ano? Dyan po ako masyadong curious at gusto ko talagang malaman ano magiging reaction dito ng China. The agreement is likely to provoke China, but Beijing might even be taken aback. So sabi nga dyan ng ating gobyerno, hindi naman dapat pag-initan to ng China kasi wala naman daw sa usapan yung tungkol sa paglaban sa China, mga tol, no? So ito lang siguro ay balita mula doon sa first post. Pero ang sabi kasi ng ating kinauukulan, wala naman daw, hindi naman daw kasama sa usapan yung mga joint patrol, mga ganyan. Wala naman daw sa usapan yung mga joint patrol na ganyan. So ang ano lang dito, mga tol, yung ugnayan sa ating mga PCG. For example daw, minsan kasi may mga nahuhuli tayo mga Vietnamese na nandirito, ayun pala dahil napadpad lang sila rito kasi masama ang panahon doon sa kanilang karagatan. So ganun din naman minsan tayo, may napapadpad tayo doon sa kanilang karagatan, at para magkaroon ng mas mabilis na ugnayan o communication, isa rin yun sa mga pinag-usapan. Pero hindi naman daw tungkol sa pababagsakin o lalabanan ang China, mga tol. Pero isa sa mga tapang na kailangan madampot ng Pilipinas mula sa Vietnam is yung pagpalag nga nila dito sa China, mga tol, no? Napakalakas din naman kasi nitong Vietnam ngayon, 'di ba? At isa pa, maunlad din yung kanilang ekonomiya, mga tol. At yan ang kailangan tutukan ngayon ng ating gobyerno kaysa yung kung ano-ano mga pinag-uusapan nila diyan na tungkol sa politika lang. So putulin muna natin 'to, mga kapatid. Pwede mo naman panoorin tong video to. Ito yung pinaka-reaction natin dito sa ating napanood, no? Wala tong title, mga kapatid, wala tong title na yan na Vietnam at Pilipinas nilusob ang China, tinamaan lahat. Okay? Wala yung ganun, mga tol. So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.